Everyone, good evening, Tita Jen. Ano po, we are first-year college students of Bachelor of Science in Marine Biology from Western Philippines University, Puerto Princesa Campus. Dito po tayo today para mag-interview po ng mga nag-OFW, and yung napili po nating mag-interview is si Tita Jen po. So, unang question po. Kamusta naman po ang buhay-buhay? Ngayon nandito na po sa Philippines ulit. Okay naman. Parang nakakapanibago ulit kasi parang adjust ka na naman ulit ng nakasanayan mo na naman doon sa ibang bansa. Unang question po. Ikaw naman po mag-introduce sa iyong sarili. Ano po ang iyong pangalan? Saang country ka po nagtrabaho, tsaka ilang taon ka po nag-OFW? Sa lahat po, magandang gabi. Ako nga po pala si Jeneline Hakalni, 34 years old. So, nanggaling ako sa bansang Hong Kong. At ano ako doon, 4 years ako doon sa bansang Hong Kong. So, kakauwi ko lang noong March. Okay. Sa next question po, si Clydel po yung mag-a-ask. Question C po, bilang OFW po sa ibang bansa, ano po yung mga naging mahirap para sa iyo? Mga pagsubok, lalo na po sa language. Sa akin, yung mahirap, yung makipag-communicate ka sa ibang, sa mga matatanda doon. Kasi hindi talaga sila marunong mag-English. Pero yung sa amo ko naman, English lang naman kami. Kumbaga yung mga basic lang din na English, hindi naman siya malalalim. Tsaka hindi naman sila perfect mag-English. Kaya kahit kamatis yung English pa doon, okay lang. So ang mahirap lang talaga doon yung makipag-communicate ka sa mga matatanda na kasi hindi talaga sila nakaintindi ng English. Maliban doon, yun lang naman. Yung trabaho, madali lang naman. Next question pa tayo is, paano ka po nag-adjust sa bagong environment or bansa na kinagagalawan mo? Ano lang, syempre sa una, mag-observe ka muna kung ano yung lalo na yung kailangan mong alamin yung kultura nila doon, kung ano yung bawal. Kailangan mong sumunod doon sa ano nila, tawag doon, kultura ba tawag doon? Kailangan mong sumunod sa mga patakaran nila doon. Para step by step lang, observe ka lang, ganun lang. Tapos syempre kailangan mo makisama, ganun. Kumbaga lagi ka dapat, ganun, down. Ganun. Next question po, ano po sa tingin mo yung nahirapan ka pagdating sa pakikipag-communicate, lalo na po sa kultura mo po? Tapos, yun lang naman, yung salita lang naman nila. Kasi, minsan naman kasi naiintindihan mo sila through action nila, ganun. Kailangan mo lang talagang maging matalas yung utak mo, yung paningin mo, para maintindihan mo yung, minsan action lang sa kanila, ganun. Yun lang naman. Saka syempre, kailangan pag-loob. And next naman po, mahirap ba makipag-usap sa mga local po? Or ano po yung mga natutunan mong words po sa pakipag-usap sa kanila? Sa una, parang mahirap kasi syempre iba yung nakasanayan natin dito sa kanila, lalo na sa kasi hindi naman lahat doon nakakaintindi ng English. So yun nga, tsaka diba bago naman kasi pumunta doon, may training naman kasi diba, so pag-aaralan mo din yung mga words na pwedeng kumbaga lagi ginagamit nila doon, kagaya na good morning, Yusan, thank you, boy, gano'n. Mga simpleng lang din. Kasi hindi talaga kami nag-uusap ng Chinese or Cantonese doon. English talaga. Kaya hindi rin ako masyadong mahirapan sa ganun. As long na marunong ka mag-intindi, kahit na hindi perfect yung grammar mo, tapos sa kanila rin naman, hindi rin naman perfect.
Kumbaga, yun na lang lakasan ng loob. Tsaka minsan, ginagawa ko, pag hindi ko alam yung sasabihin ko sa init, siyempre nabablanko ka. Ginagawa ko, ginugol ko, translate. Gano'n. Tapos yung minsan naman, pag sa salita nila, maiintindihan mo sa action nga nila, madali lang din naman, basta maano mo na yung action nila. Maiintindihan mo din sila. Ako po si Rotterdam Amanda. Ang question ko po, dahil sa pangingibang bansa, ang kadalasang trabaho po ng mga Pilipino bilang OFW po sa bansang yon, paano po nakakaya ang lahat? Like yung mga pagsubok po or pangungulila sa mahal sa buhay, tsaka paninibago po sa kinagagalawan. Siyempre, yung pinakauna sa lahat na naging ko talaga doon, yung tiwala ko, siyempre kay Lord, diba? Lahat naman tayo talagang kailangan natin unang-una talaga si Lord, diba? Doon tayo kukuhaan ng lakas sa Kanya. Tapos, siyempre, kumbaga, minsan pag nag-worry ka, siyempre, mahirap talaga malayo sa pamilya, hindi mo sila kasama, nag-iisa ka lang doon. Parang lagi mong iisipin sa sarili mo na mag-isa lang ako dito, si Lord lang yung kasama ko. Tapos, kung mag-worry man ako, halimbawa, may sakit yung mga anak ko. Pag nag-worry ako sa kanila, pinagpe-pray ko lang, tapos sinasabi ko lang sa sarili ko na Lord, sabi ko, magulang ako, nag-aalala ako sa mga anak ko, pero kung alam ko kung nag-worry man ako sa kanila, mas alam ko na ikaw yung nakakaalam para sa kanila. Tapos, lagi ko lang pinagpe-pray na na hindi lang sila magkasakit, malusog lang sila. Tapos yung lagi kong tinatrust na lang talaga kay Lord kasi wala naman ako magagawa. Kumbaga, nandito na ako, malayo ako, ganun. At saka hindi ko masyadong dinidibdib yung mga problema dito. Kumbaga, nire-relax ko lang yung sarili ko. Kasi yun kumbaga, sarili mo lang yung magiging kakampi mo eh. Hindi kagaya ng iba na pag hindi malakas yung loob mo doon, pag nandoon ka, kung mahina ang loob mo, kung wala kang panindigan na pumunta ka doon, yung iba talaga tumatalon sa sa building, gano'n, yung mga hindi nila nakakayanan yung mga pagsubok na naranasan nila. Dahil, siyempre, ang hirap talaga malayo sa pamilya, sa totoo, mahirap. Ang kailangan mo lang talaga doon, buong loob mo, may wala ka kay Lord, kasi sa Kanya naman nanggaling lahat, sa Kanya din naman, kumbaga siya nagbibigay lahat, siya din nag-iingat, gano'n. Kumbaga, sa Kanya ko na lang inaasa lahat. Hindi ko masyadong inaano yung problema. Although marami sa loob ko kaya yung lahat ng problema sa Pinas, sa loob ko. Yung problema ng ate ko, ng kanina, ano-ano dyan. Pero hindi ko siya kumbaga hindi ko iniisip. Kumbaga inaano ko lang, magtrabaho ako, tapos si Lord, yun lang. Yun lang yung naging ko talaga. Hello po, good evening, Jamel. Next question po ay last question na rin po ito. Kamusta po ang naging social relationship po sa pagtrabaho sa ibang bansa? Mayroon pa po bang mga bagong nakilala at mga bagong kaibigan po? Oo, madami. Actually, marami namang doon, maraming mga Pinoy doon. So, pag day off ko, ang mga kasama ko din, mga Pinoy. Tapos minsan pumunta rin sa church, mga Pinoy din. Tapos kumbaga, marami ka rin matututunan sa kanila. Yun nga lang, hindi ko talaga ugali magagala-gala doon. Kung saan lang yung alam ko na lugar na napuntahan ko. Parang doon lang ako pabalik-balik. Hindi ako kagaya ng iba na alam ko saan na nakakarating, sama dito, sama doon. Kasi syempre, may mga Pinoy din kasi doon, lalo na yung mga matatagal na doon. Sila pwedeng, kumbaga, hindi mo sila pwedeng pagkatiwalaan talaga 100%. Kasi nga, mayroon mga kapwa natin doon na lulukuhin ka, gano'n. Kailangan maging wise ka din doon. Doon lang ako. Kung saan alam ko na pinupuntahan ko, doon lang ako pabalik-balik. Ang ginagawa ko doon, mag-TikTok. Parang inaano ko lang din yung sarili ko. Pag may makasama, sama lang din ako sa kanila. Pero syempre, nagpili talaga ako ng mga sinasamahan. Hindi ka pwedeng 100% magtitiwala doon. Lagi mong iisipin sa sarili mo na mag-isa ka lang. Halimbawa, kagaya na, maglulungon ka. Walang ibang tutulong sa'yo, ikaw lang. Kahit sabihin mo yung mga friends ka doon or mga kilala ka na close mo, wag mong iisipin na, ay, mag-asa ka lang sa kanya, gano'n. Lagi mong iisipin, ikaw lang mag-isa. Kumbaga parang natuto ako doon na learn to stand alone, gano'n.
kailangan mo ikaw lang mag-isa kasi walang ibang tutulong sa'yo. Kahit sabihin mo may mga mabait na friends ka doon, hindi mo pwedeng iasa sa kanila kasi hindi mo naman sure na tutulungan ka nila, ganun. Yun lang talaga, si Lord lang talaga yung pinaka-ano mo doon at saka ikaw. Ganun. May may pahabol po ako ng question pa, para to end the interview on a good note. Po, wow. Po, ano yung parang magagandang memories mo po sa sa pinagtrabahuhan mo, or like, ano po yung pinaka nagustuhan mo doon sa kanimba sa lugar, or yung mga na-meet mo po na people, ganun. Actually, masaya naman ako dun sa amo ko kasi naman sila, supportive, kumbaga parang kumbaga parang family ka talaga nila. Yun nga lang, sila, tawag dito, medyo korepot. Medyo korepot sila, gano'n. Tapos, stricto. Tapos, ang dami kong natutunan doon kasi, tawag dito, sensitive sila masyado, hindi sila kagaya sa atin na okay lang yan, yung ganun. Yung sa kanila, yung mga plato, kung saan nakalagay, hindi mo pwedeng palit-palitan yun o gusto mo pagandahin, ayusin mo, hindi pwede. Kailangan kung ano yung instruction nila sa'yo, yun lang yung susundin mo. Hindi mo siya pwedeng may sarili silang organized. Kung halimbawa, pag red yung red, yun din, yung mo, magkakapareho ng kulay, gano'n. Naka-arrange talaga sila. Hindi ka gaya dito sa atin sa Pinas na kapag katulong ka or diba, yung ibang mga amo, okay lang sa kanila kapag naayos mo yung ganito, maganda yung pagkakaano mo, natutuwa sila, diba? Yung baka kumukusa mong ginawa yung gano'n, ganyan, natutuwa sila. Pero sa kanila hindi. Ayaw nila na pinapangunahan mo sila. Kahit sabihin mo maganda pa yung result ng ginawa mo, kailangan kumbaga, kailangan laging may sa kanila muna nang galing. Dahil diba, pakiayos mo yung ganito, yun. Ganun yung gagawin mo. Hindi mo siya pwedeng gagawin na ikaw lang mag-isa na naisip mo lang para maganda lang, ganun. Sila ganun. Yun lang naman yung ko sa kanila. Natutunan ko. Tapos yung magandang lugar doon, syempre yung Disneyland, di ba? Diba? Nakapag-Disneyland. Kaya lang, oo, pero hindi ko lang siya masyadong na-enjoy kasi nga, syempre kasama ko yung amo ko. Parang pagka magsabi, sige na, picture ka na doon, baga hindi ka makakapag-post ng maayos, basta makakano ka lang, tapos na, syempre kasi nakakahiya, kasi nga syempre may alaga ka. Kahit sabihin mo, free time mo yun, okay lang sa kanila, ganun, parang maiilang ka ba? Hindi ako masyadong talaga na yung kasama yung mga barkada, or ako lang mag-isa, barkada, hindi yung mga kilala mo doon. Yun lang, sa totoo wala talaga akong ibang napuntahan doon, kasi parang inano ko talaga doon, magtrabaho. Yun lang. Wala akong Ayun, yun lang naman po ang mga questions namin. Thank you po so much, Tito Jen, sa pag-share po ng iyong experience saka stories sa pag-OFW, kasi hindi kami aware sa mga ganyang knowledge. So, parang learnings din po sa amin yung ganyan na parang ganyan po yung realidad sa pagtatrabaho bilang OFW. And napaka-strong nyo po para kayanin yung ilang taon na na paghihirap, pagtsatsaga sa ibang bansa nang walang family, ganyan. Kaya hoping na lang po na ngayong dito na po sa Philippines, sama-sama na po kayo ulit dun, na masaya na po, kakayanin nyo po yan together, kung ano pa po yung mga unresolved na mga problems. So thank you so much po. Kasi sobrang last minute po nitong interview natin na kinakrab na po namin. Kinakabahan din ako Okay na po. Kahit kami rin po medyo kinakabahan din mag-interview. Kasi po, sobrang late na nga po na ganitong oras ang interview namin. Kaya sobrang thankful po na in-entertain nyo po kami at inalaw po na ma-interview pa para sa subject po namin. So yun lang, yun lang din po, Tita Jen. Thank you so much. Tsaka, ingat po always. Tsaka, God bless po. Thank you. Sana may nakuha kayong aral na
Opo, super dami. Ah, magagamit po namin nun na super. Sabi Thank kayo you so much mabuti. po. Opo, ingat po, Tita Jen. God bless po. Good evening. Bye-bye po.